Ito ang reading mo, Leo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo na ang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Devil. I feel like yung nasisense ko na energy mo dito, andun yung mga bagay na nararamdaman mong may connection ka dun sa mga nangyari sa nakaraan na hindi mo inaasahan na meron dun na you feel addicted into something or obsession na nararamdaman mo pa rin hanggang ngayon. Pwedeng someone or bagay sa buhay mo na hindi mo makalimutan. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na umaasa ka na magkaroon ng pagbabago or gusto mong baguhin yung mga nangyari sa nakaraan. May parating dito na happiness and joy. Some of you, pwedeng magkaroon ng healing. Andun yung may mga pinaglalabang ka dito na sa tingin mo para sa'yo, iyon yung tama. Gagawin mo yung lahat ng paraan dahil para sa'yo, kapag tama ka, walang makakapigil or walang magagawa yung iba dahil alam sa sarili mo na iyon yung tama para sa'yo. Nakita ko na sobrang nalungkot ka, nasaktan ka, iniiyak mo yung pain na to. And kinokontrol mo yung sarili mo, yung mga nararamdaman mo, yung mga nangyayari, kasi ayaw mong ipakita sa iba. Gusto mong ipakita na malakas ka. Andun yung may mga bagay na iniisip ka dito na gawin para maialis mo yung sarili mo doon sa isang sitwasyon na alam mong kaya mo naman i-remove yung sarili mo doon. Nagkaroon ng end yung situation, naghiwalay, and meron ditong papasok na bagong yugto ng buhay mo. Marami kang natutunan sa mga nangyari sa buhay mo. Yung mga lesson na yun, malaki yung pwedeng maging ambag para sa'yo dun sa susunod mong tatahakin mong landas. Clarify natin ng Five of Swords. The World and Death. You manifest a lot of changes in your life. May mga magbabago na darating or pagbabago na darating para sa'yo dito. Clarify natin ng Seven of Wands. Seven of Swords and Judgment. Nakikita ko na something here na you want to try to risk at gagawin mo yung lahat na makakaya mo para makuha mo kung ano yung gusto mo dito na judgment or decision. Clarify natin ang the Emperor. Seven of Cups and the Chariot. Maraming opportunity na dumarating sa'yo.
Pero you feel something here na restricted na hindi mo magawa. Or nahihirapan kang magdesisyon dahil sa mga naranasan mo, ayaw mo na uling maulit yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin the Tower. Knight of Pentacles and King of Pentacles. Itong tao na to gusto niyang ipakita yung makakaya niyang maitulong sa'yo. Some of you, you're thinking how to grow your money or yung financial mo, paano mo mapapalago. Iniisip mo kung ano yung paraan na makakabuti at pinagsusumikapan mo rin naman dahil gusto mo yung makuha yung mga pangarap mo at maibigay yun sa mga mahal mo sa buhay, kung yung mga bagay na gusto mong ma-provide para sa kanila. Clarify natin the Sun. Eight of Pentacles and Ten of Cups. Andun yung pagsusumikap mo. Nagiging okay naman yung trabaho, yung pasok ng financial, yung emotional mo na nararamdaman, nagiging masaya ka sa kung ano yung meron around your work. Masaya ka na binibigay or natutupad mo yung mga gusto mo. Clarify natin ang Three of Swords. Six of Wands and Queen of Pentacles. Kung ano man yung pain na naramdaman mo before, nagiging okay ka na, nalagpasan mo yun. Andun yung success sa'yo dahil nakaya mo na ma-overcome yung pagsubok na yon. Clarify natin ang The Hangman. Nine of Wands and Ten of Wands. Nung nasaktan ka, natuto ka na. And hindi ka na katulad ng dati na magtitiwala basta-basta. Marami kang pinagdaanan and dalagpasan mo yon. Alam mo na kung paano mo i-remove yung sarili mo dun sa mga bagay na para sa'yo nangyari sa buhay mo before or nagbigay ng pain sa'yo. Some of you, alam mo kung anong responsibilidad mo at gagawin mo lahat na makakaya mo para mapaunlad yung pamumuhay mo. Clarify natin ang The Chariot. Four of Swords and Nine of Wands. Andun yung mga natutunan mo. Babangon ka pa rin kahit anong sakit or ilang beses kang madapa. Hindi ka paawat. Hindi ka hihinto. Pwedeng magpahinga pero hindi mapapagod. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Shower of Abundance. To heal your financial situation, first give us your worries concerning money. We will guide you in order to show you how to create and accept abundance. As we work together, your financial situation will heal as fast as you will allow. Ang mensahe ng yung gabay na kung ano yung mga bagay na gusto mong maging okay yung pera mo, yung financial mo na sitwasyon, ibigay mo yung mga isipin mo sa iyong gabay, ipagdasal mo sa Diyos Ama kung ano yung mga bagay na inaalala mo pagdating sa pera. And tutulungan kanila, gagabayan kanila para mahanap mo o mabigyan ka ng tamang idea
na makamit mo yung gusto mo sa buhay. Basta gawin mo lang yung best mo para maabot mo yung mga pangarap mo at magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng tama, sapat na gusto mo. Huwag kang mapapagod, huwag kang magsasawa. Gawin mo lang yung makakaya mo palagi. At nandyan lang sila para gabayan ka at tulungan ka. Magdasal ka lang. At itong yung reading, Leo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.